Mula sa simpleng tensyon, ngayon isang hakbang na lang ang mundo sa mas malawak na digmaan. Ang sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos hindi na lang politika, kundi isang direktang labanan. Noong 2026, nagsagawa ng malawakang airstrike ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Target nila ang mga military base, nuclear facilities at matataas na opisyal ng Iran. Sa loob lamang ng ilang oras, daan-daang strike ang tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang ganti, agad naggumanti ang Iran sa pamamagitan ng missile at drone attacks laban sa Israel at mga base ng Amerika sa Middle East. Isa sa pinaka-critical na lugar sa conflict na ito ay ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis sa buong mundo. Nang maapektuhan ito, agad na tumaas ang presyo ng langis at naapektuhan ang ekonomiya ng iba't ibang bansa. Nagkansela ng flights, nagkaroon ng evacuations at nagkaroon ng takot sa global na krisis. Sa kasalukuyan, may mga usapang ceasefire sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. To Pakistani officials, and based on that conversation, he will agree to stop bombing for 2 weeks. He also says that Iran has agreed to open the Strait of Hormuz for that time period. Sa kanyang social media post, sinabi ni Trump na batay sa kanyang pakikipag-usap kay Prime Minister Shehbaz Sharif at kay Field Marshal Asim Munir ng Pakistan, hiniling nila na ipagpaliban niya muna ang planong paggamit ng mapanirang puwersa laban sa Iran. At kung papayag ang Islamic Republic of Iran sa ganap, agaran at ligtas na pagbubukas ng Strait of Hormuz, pumapayad din siyang itigil muna ang pambobomba at pag-aatake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Ito ay magiging isang dobleng ceasefire o tigil putukan sa magkabilang panig. Aniya, ang dahilan nito ay dahil natupad na nila at nalampasan pa ang lahat ng kanilang military objectives at malayo na ang narating nila patungo sa isang tiyak na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa Iran at sa Middle East. Dagdag pa niya na nakareceive na sila ng 10-point proposal mula sa Iran at naniniwala sila na ito ay isang maayos na basihan para sa negosyasyon. Halos lahat ng mga pangunahing issue na matagal nang pinagtatalunan ay napagkasunduan na sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ngunit ang 2 linggong palugid ay magbibigay daan para tuluyang ma-finalize ang kasunduan. Bilang Pangulo ng Estados Unidos at kumakatawan din sa mga bansa sa Middle East, isang karangalan para sa akin na malapit nang maresolba ang matagal ng problemang ito. Narito naman ang pahayag ni Syed Abbas Araghchi sa ngalan ng Islamic Republic of Iran. Ipinapahayag niya ang pasasalamat at pagpapahalaga sa kanyang mga minamahal na kapatid na sina kanyang kamahalan, punong ministro ng Pakistan na si Sharif at kanyang kamahalan Field Marshal Munir para sa kanilang walang kapagurang pagsisikap na wakasan ang digmaan sa rehiyon. Bilang tugon sa makapatirang kahilingan ni Punong Ministro Sharif sa kanyang tweet at isinasaalang-alang ang kahilingan ng Estados Unidos para sa negosyasyon batay sa kanilang 15-point panukala, gayon din ang anunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa pagtanggap sa pangkalahatang balangkas ng 10-point panukala ng Iran bilang batayan para sa negosyasyon. Sa pamamagitan nito ay idinedeklara niya sa ngalan ng Supreme National Security Council ng Iran ang sumusunod. Kung ang mga pag-atake laban sa Iran ay ititigil, ang kanilang makapangyarihang sandatahang lakas ay titigil din sa kanilang mga operasyong depensibo.
Sa loob ng 2 linggo, ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ay magiging posible sa pamamagitan ng koordinasyon sa sandatahang lakas ng Iran at may nararapat na pagsasaalang-alang sa mga teknikal na limitasyon. Pero nananatiling mataas ang tensyon. Malinaw sa Israel, hindi pa tapos ang laban. At habang may usapin pa sa nuclear weapons at patuloy na military presence, nananatiling delikado ang sitwasyon.